Eto na mga kapatid, may panonoorin na naman po tayo galing sa Pinas News Insider. Kakapasok lang, confirm, nag-leak na, umamin si Lacson. Baka hindi sinasadyang parang umamin, ano? Okay, sinapubliko ang baho ni Sandro at BBM. Ay, title, Palasyo nagkagulo na. Ay, hindi, minsan kasi baka nagpa-party-party magulo, no? Tignan natin mga kapatid kung trip nyo na may kasamang reaction video. Simula na po natin ito ng sabay-sabay sa pamamagitan ng... Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Wow. Maaasahan. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Baka mabagal ang internet nyo, ha? Okay, sige na. Eto na, i-play na ho natin ito. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tila sadyang totoo talaga na walang baho ang hindi aalingasaw at walang lihim ang hindi mabubunyag dahil sa wakas bumigay na at huling-huli mismo sa sariling bibig ni Senator Ping Lacson ang tila pag-amin nito na di umano'y totoo ang mga male-maletang pera na tila baga tinuturo nito o sa madaling salita lumalabas na inaamin nito na umano'y may nangyayaring delivery kay Marcos at Sandro Marcos. Mukhang nadulas nga siguro, At ano? Attorney Rowena Guanzon, may malaking pasabog na dapat malaman ng taong bayan at tila tahasang pinanatan, binulabog si Senator Ping Lacson. Ayun. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at Yes, i-click ang yes, notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, nang itinuturo na ang Malacanang, ayaw na. Bagamat hindi direktang pinangalanan, tila pinatutungkulan ni former COA COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon ang kanyang padutsada sa pangako ni Senator Ping Lacson na we will go on where the evidence lead us. Lumabas ang pahayag ni Yun naman pala eh. When the evidence lead us, Malacanang, ayaw na. Sabi ng gano'n. We go where the evidence lead us. Yun naman pala eh. Ayan na, yung 18 Marines, sisaksak nyo sa baga nyo. Ayaw nyo eh. Guanzon sa gitna ng issue kung saan umano'y nag-aatubili ang Senate Blue Ribbon Committee na agad imbitahan sa pagdinig ang 18 nagpakilalang dating sundalo na nagsasabing sila umano ang naghatid ng maleta ng pera sa ilang opisyal ng pamahalaan sa bilang di umano. Ayan ang mga matatapang natin mga Marines. Palakpakan po natin. Grabe, nakasalalayo kasi pamilya nila dyan. Ang Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Jr. Sa gitna ng diskusyon sa mainit na debate na Senator Marcoleta at Ping Lacson, binalikan ni Guanzon ang isang kilalang linya mula kay Lacson na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na dati nang nagsabing ang kanilang investigasyon ay sumusunod lamang sa ebidensya. Ayon kay Guanzon, we will go where the evidence leads us. When the evidence leads to Malacanang, ayaw na, susundan namin kung saan kami dadalhin ng ebidensya. Kapag sa Malacanang na tumuturo ang ebidensya, ayaw na, ang pahayag ni Guanzon. Yun nga ang iniisip ko eh. Pagka Malacanang na ang tinutumbok, kaya yung pinaka-boss nila, si Romualdez o kaya si BBM, wala na, ayaw na nila. Parang lumilihis na eh. Napupunta na kay Marcoleta eh. Parang si Marcoleta na ngayon ang gustong ayawan, no? Ayawan. Pro-China. Biglang gano'n na eh, no? Pucha. Hindi ho yun ang punto. Huwag niyong ilihis. Sige. Kung maka-China talaga tong si Marcoleta, di managot siya. Tsaka na yun. Pwede naman yun eh. Kaso unahin muna natin itong flood control. Lumilihis kayo ha. Doon ay lumabas matapos questionin ng ilang mambabatas kabilang si Senator Rodante Marcoleta kung bakit hindi agad ipinatawag sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ang mga testigong naglatag ng umano'y cash delivery scheme na kinasasangkutan ng malalaking halaga ng pera. Nauna nang ipinaliwanag ni
ni Lacson na ang layunin ng komite ay hanapin ang factual truth at tiyaking ang mga pagdinig ay nakabatay sa matitibay na ebidensya, Dapat. hindi lamang sa mga aligasyong maaring walang sapat na basihan. Sa ngayon, hinihintay ng publiko kung magkakaroon ng mga susunod na pagdinig o testigong haharap sa Senado Yun. upang linawin ang mga paratang na patuloy na Hahay. nagpapainit sa isa sa pinakamalaking kontrobersyang politikal sa bansang Pilipinas. Yes. Samantala, narito naman ang full video kung saan sa wakas tila bumigay na at huling-huli mismo sa sariling bibig Eto. ni Senator Ping Lacson ang tila pag-amin nito na di Oh. umano'y totoo ang mga male-maletang pera na tila baga tinuturo nito o sa madaling salita, lumalabas na tila inaamin nito Ayun. na umano'y may nangyayaring delivery kay Marcos at Sandro Marcos. Ha. Narito't panuuri ng full video. Simulan po natin dito. Ito pag-usapan natin dahil exciting po ito. Meron pang umamin na totoo yung maleta. Pakinggan ninyo. Hindi naman natin sinasabing walang deliveries. For sure, merong nangyaring deliveries. Pero wag nilang i-exaggerate kasi lalong walang mangyayari sa investigation kung guguluhin mo. Totoo. Oh. OMG. Galing na po mismo kay Lacson. Napakalinaw. Totoong merong delivery. Pero wag daw i-exage. Anong klase dapat ang gawin doon sa balitang yon? Meron delivery pero may nahon lang yung kanilang pagbubuhat papuntang helicopter. Hindi naman masyadong malala. Halimbawa, wag exage. Halimbawa, may deliver pero isang bahay lang ang pinag-anuan niya pero wala naman yun. 800 billion lang naman yun. Parang ganun ba yun? Example lang, no? Yung ba yung maleta? 800 billion lang naman yun. Huwag yun naman masyadong exage. Ganun ba yun, no? Nakasetting talaga itong mga to, no? Bading na bading ang mga pahayag. Mga pahayag. Totoo ba yun? Meron deliveries. Inamin niya. Totoo meron deliveries. Pero wag nilang i-exaggerate. Diba? Ayos yun 800 billion lang naman yun. Huwag nyo exaggerate. Doon tayo tumuto kay BP Sara. Kasi si BP Sara, million. 125 million o kaya 600 million. Doon tayo mag-exaggerate. No? Pero sa 800 billion lang naman yun eh. Ganun ba? Ganun ba gusto nilang gawin, no? Gagi. Munggo talaga, mamel. Kasi, grabe ka naman, Master Ping Lacson. Huwag mo na lang exaggerate. 800 billion lang naman yung binibintang eh. Doon tayo kay BP Sara kasi, gagi ang putik. Bading na bading yung pahayag eh. Yung pahayag lang Hindi wala naman tayong ebidensya kung bading siya eh. Pero kung bading, ano naman ngayon, di ba? Wala naman problema. Pero wag nyo exaggerate sabi daw wag nyo exaggerate. Exaggerated kasi kayo masyado eh. 800 billion lang yun eh. Nag-focus kayo sa impeachment kasi 125 million. Hindi naman sa kino-compare natin maliit o malaki, nakaw pa rin yun. Pero kay BP Sara kasi, napatunayan na walang masamang tinapay doon sa COA na ilang milyong ulit na rin nating sinasabi. Dito, ilang bilyong ulit na rin sinasabi yung sa flood control na may 800 billion. Yun ang exaggerated. Kaso, wag nga daw exaggerate. 800 billion lang eh. Gagi ang puta. Ano na ba? Ganyan pa talaga napapala kapag nasasakop kayo ng kapangyarihan ng pera? At ng teteng. Kasi lalong gugulo ang investigasyon. Ikaw ang magulo eh. Animal ka, ayaw mong imbestigahan. Baka ako magtatanong ulit ako. AI ba to, Lacson? Diba? Yung pahayag niya, AI ba yun? AI yun. Wala naman talaga akong pahayag na ganyan. Heavy, mga kapatid, no? Kung AI to, wala tayong pag-uusapan. Anyway, si Boying inamin na totoo yung maleta. Si Boying pa pala, inamin yung malita. Huwag nyo lang exaggerate.
Pero lumalabas dito, inaamin mo na may deliveries ng maleta. Wow. So in short, Kumokonek yung sinasabi ni Ombudsman tsaka ni Pinky. Ay, Pinky, sino ba yon? Si Ping Lacson. Oh. Kumukonekta kaso, huwag niyong exaggerate. Kayo naman, 800 billion lang naman ang inaakusang nananakaw na pondo eh. Para ano ba yun? Diba? inamin mo, totoo yung deliveries kay Bongbong Marcos at kay Sandro Marcos. Pero ako po ay magre-request. Sige na po ha, i-like nyo po itong video na ito. Malaki po ang maitutulong ng pagla-like nyo po sa vlog na ito, sa video na ito. Okay, like nyo po. Nakakalungkot po, nakakalungkot. Laging ganun yung si Auntie Claire, di ba? Nakakalungkot po. Nakakalungkot po ang nangyayari kasi masyado huli lang ini-exaggerate ang maleta. 800 billion lang naman po iyon. Wag ho nating ilihis ang usapan patungkol po sa impeachment kasi si VP Sara po ang ating focus. Ay, naka. Mga kapatid, siguro hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung trip nyo yung katulad ng mga ganito, mga kwentuhan, huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe po kayo sa atin. Itutuloy-tuloy natin yung video na to. Diretso tayo kay Kuya Coach Oli. Huwag po kayong mag-quit agad. Diretso nyo po itong i-play, no? Tutuloy-tuloy lang po natin. Maraming salamat sa inyong panonood. Yeah, tuloy-tuloy lang, mame. Diba? Nakakalungkot po. Buti pa ang presidente nagtatrabaho, samantalang ang VP Sara hindi nagtatrabaho, nalulungkot. Nakakalungkot po. Ay malulungkot talaga sa sinasabi mo yung Lacson. Bakit inamin mo may deliveries? Huwag lang ni-exaggerate. So, kung sa tingin mo nag-i-exaggerate etong 18K, di mas lalo mong ipatawag din sila para pitikin ang itlog. Pero Lacson, nakita ko na yung 18K. Pogi. Malalaki katawan. Baka ano no, malaki din ang ano nun. Ha? Ang puso. Malaki ang puso. Hindi mga pogi, ha? Talagang, alam mo naman, ang Marines, eh. Oo. Di ba? Alam mo, ang balita ko sa Marines, ha? Hindi katulad ni Trillanes na traidor. Oo. May natanong akong ganun, eh. Baka may mag-traidor sa inyo. Baka gayahin si Trillanes na trinaidor yung Magdalo. Wala na pala yung Magdalo. Di umano, baka magalit si Trillanes. Pero sinabi sa akin, eh. Oo, sinabi sa akin. Wala na daw yung Magdalo. O, nag-traidor daw sa Magdalo yung si Trillanes. Kaya nga sasabihin ko sa inyo, baka may mag-Trillanes din. Diyan sa 18K. Tinanong ko sila. Alam mo, sagot sa akin, hindi po gawain ng Marines yan. Sabi ko, salute sa inyo mga Marines. Talagang atatapang kayo. Diba? Oh. Alam mo, natanong ko pa nga sila eh. Ha? Oh. Nung nag-deliver kayo kay Sandro, kasi mga deliveries nila doon sa Ilocos Norte, isang beses daw. Isang beses, dalawa o tatlong beses. Basta may mga, hindi ko na maalala eksakto, pero may deliveries na si Sandro mismo ang tumanggap. Sabi ko, may proof ba kayo dyan? May picture ba? Meron daw. Tapos ka, Sandro. May picture sa'yo, Sandro Marcos. Sandro Marcos, tinanggap ang maleta. Nako, delikado. Ako, delikado to. Baka nakatap na tayo dito. Oh, ano pa? Si Dilima, ang linis-linis, di ba? Simba ng simba. Kasama pa si Pader. Capital P-A-D-E-R. Pader. Na dating adik. Oh, kasama niya pa yun. Ewan ko kung ginawa niyang hindi ko na alam kung ginawa niyang driver. Kung ginawa niya ng driver si Pader, hindi ko alam. Pero tinanong ko rin yung mga Marines, wala bang inoperan sa inyo na maging driver ni Dilima? Pero confirm daw. Lagi raw tumatanggap ng envelope yan.
Si De Lima. Tapos itatanggi niyan. So, sus! Ikaw, De Lima. Eh, yun ang sabi nung 18K eh. Oh. So, tumatanggap ka ng maleta na galing kay Saldico. Kaya pala kinakain mo yung sinuka mong si Bongbong Marcos. Gusto mong kainin si Marcos, ha? Hindi po yung chismis. Ha? Ilalabas ko video nun. Sinabi nung mga Marines yun. Hindi umano. Hindi yung kinain si Marcos, ha? Hindi yun. Kinain yung suka ni Marcos. Ha? So, alam mo, napupunta na tayo doon eh. Seriously, balikan natin. Napupunta na tayo doon sa issue. Napapaamin na kayo na totoo yung deliveries, totoo yung maleta. Diba? Di mas lalo yung dapat imbestigahan sa Blue Ribbon. Sana naman magkaroon ka ng silbi. Lacson, huwag kang takbo ng takbo. Alam nyo po, sa mga kababayan natin, ito po masasabi ko. The more nyong ganyanin ang taong bayan, the more silang nagagalit. Kasi, ginagawa nyong tanga ang taong bayan. Dalawa lang yan eh. Kayo ang tanga or ginagawa nyong tanga ang taong bayan. Pero, hindi kayo tanga eh. Kumikita nga kayo eh. So, sa madaling salita, ginagawa nyong tanga ang taong bayan. Kaya lalong nagagalit. Yang style ni Boying na ganyan, imbis na imbestigahan, pinasa sa NBI. Tapos pagkatapos ng pinasa sa NBI, animal, paiimbestigahan din niya. Ang gago, di ba? Talagang ginagago na tayo na itong mga to. Ba't mo ba pinasa sa NBI? Iimbestigahan mo rin pala. Ito naman si Lacson, takbo ng takbo. Tago ng tago. Ang daming sinasabi. Pati yung pogi, nadamay. Pambihira, oh. Talagang hindi maalis sa puso ni Lacson yung pogi. Hanggang sa sagutan nila ni Marcoleta na ipasok yung pogi, animal. Imbis na imbestigahan, nakala nyo, hindi nagagalit ang taong bayan? Talagang ginagalit nyo taong bayan. Isipin ninyo. Ganito problema sa bansa. Klase ng investigasyon mo, klase ng investigasyon ng NBI, klase ng investigasyon ng Ombudsman, klase ng investigasyon ng Senate President, klase ng investigasyon ng ICI. Ganyan ang resulta nyo. Walang nangyayari. Pambihira kayo. Pasadahan natin to ha. Hindi naman natin sabing walang deliveries. For sure, merong nangyaring deliveries. For sure. Pero wag nilang i-exaggerate kasi lalong walang mangyayari sa investigation kung guguluhin mo. Di ba? Next topic po tayo. Ito pong video na to nakuha ko kay Congressman Mike Defensor, no? At gusto kong bigyan natin ng komentaryo yung nangyari dito sa NBI. Nako, may balita ako ha. Oh, etong NBI. Mamaya. Subaybay kayo pag-uusapan natin. The Ombudsman has deputized the NBI to investigate. But outside of the Ombudsman's deputization, the NBI also has plenary power. Teka muna, sinasabi niya na sinabihan sila ng Ombudsman na mag-imbestiga. Pero kahit naman, meron din silang karapatan mag-imbestiga dito sa 18 Marines. Yan yung sinasabi natin eh. Diba? Bakit ipinasa-pasa pa? Iimbestigahan din naman pala ng Ombudsman. Anong tawag dyan? Nangaasar kayo. Anong tawag dyan? Nanghaharas kayo. Anong tawag dyan? Diba? Nambubutas lang kayo. To investigate matters, no, motu proprio. And so, please don't be of the impression na all this is just because of the issue of the alleged 18 Marines, no? So, this can go beyond that. So what are you exactly investigating with respect to Okay, sige po. So ito, it will go beyond the Marines. Huwag niyong isipin na iniimbestigahan yung Marines. So ang tanong ni Topacio, ano iniimbestigahan nyo? Because you're being overbroad. Eh. Bakit ganyan? So, ganito na lang, sir. So, we have prepared individual interview rules for We do not interviews. consent. We already made it clear. No, We do but not consent. you may accompany your client. Never. So ito, yun na nga, gustong pagsabungin. Di ba? Interview nila is, alam na natin yung style na yan eh. Oo, di ba?
kailangan may abogado sila. Sabi, hindi, pwede nyo naman silang kasamahan. Diba? Ba't kahit iwahiwalay? Alam mo ang punto rito? Alam ko ito sasabihin ng Dilawan dito eh. Bakit kung wala silang tinatago, bakit paghihiwa-hiwalayin ng investigasyon? Di ba? So, ibig sabihin, may tinatago kayo kaya gusto nyo sama-sama. O, ganyan yung mga sasabihin sigurado ng mga political analyst, yun naman pala, mga propagandist lang, ng mga Dilawan na wala naman silang kundi kain suka lang. Mga Dilawan ang mahilig sa ganyan eh. To the rescue sila kay Bongbong Marcos eh, itong Dilawan. No? So, pagsasabungin yan, tapos gigipitin, hindi natin alam pagdating sa kwarto, baka lalagyan, tatakutin, sasabihin, ganito, ganyan, ganyan. Sasabihin, kung kasama yung abogado, bakit paghihiwa-hiwalayin? Di ba? Ang punto rito kasi eto. Bakit sila iniimbestigahan ninyo? Wala silang krimen na gawa. Halimbawa ako, sasabihin ko, may nakita akong patayan. Diba? Bakit ako ang iimbestigahan? Dapat ang iimbestigahan mo yung nakita ko. Hindi kung awol ako sa trabaho, hindi kung Marines ako, hindi kung Air Force ako, hindi kung vlogger ako, saan ba ako, nasa SMNI ba ako, nasa Net25 ba ako, nasa ABS-CBN, hindi ganun dapat. So, we do not consent. We want to make that clear. We do not consent. Hindi pwede. Baka hindi mo naiintindihan, sabihin ko na hindi pwede. Which part of no? We do not consent to be interviewed at all. We want to leave and there is nothing in the law that will prevent you from us leaving here now. Yun, di ba? Hindi nyo karapatang kaming interviewin. Di ba? Wala sa batas yun. So if that's the case, sir, then If you want, just have you it can on issue us record. other subpoena for another thing as long as it is relevant. When you say that the NBI has motu proprio powers, that power is not unlimited. It does not amount to a roving commission. We know that eh. Huwag na tayo bulahan panyero naman. Ang bihira naman tayo eh. Ano bang Alam mo yan, abogado ka eh. Alam mo, eto yan ha. May ikukwento ko sa inyo. Hindi ko nasasabihin kung sino nagkwento. Again, from a reliable person. Huwag natin masyadong... Ako, minsan nadi-disappoint ako sa NBI. Parang, kasi nadidinig ko na ang NBI daw hindi National Bureau of Investigation, kung hindi National Butas Investigation. Nambubutas lang kasi. Pero alam nyo, ang dinig ko marami sa NBI, gusto yung ginagawa ng Marines. Nadinig ko lang yun. Hindi ko sasabihin kung sino nagsabi. Malay mo yung kapitbahay ko. Malay mo yung nag-aalaga ng aso sa kapitbahay. Basta reliable. Mataas daw, 90%. 90-95%. Gusto yung sinasabi. Alam din kasi nila yung kalokohan sa loob. Kaya lang, napag-utusan eh. Kita nyo si Sir Jack, pinatawag ng NBI? Hindi naman tinuluyan, di ba? Yan yung sinasabi ko eh. Alam naman kasi tama yung ginagawa. Pero syempre, meron pa rin 5%, 10%. Meron pa rin damonyo sa loob. No? Lalo na yung mga bagong pasok na hindi naman talaga taga-NBI, ipinasok lang galing sa labas. Ako, yan ang magugulo. Pinasok lang para magkakakahol, parang si Claire. Kung may Auntie Claire, may Uncle Claire. Ay, sino yung Uncle Claire? Lagay nyo sa comment section. Diba? May gano'n. So, wag natin husga ng NBI. Malaki ang tiwala ko sa NBI. Maayos to na tao. Kaya lang, ito nga nangyayari. Itong gobyerno talaga natin, abusado. kung gusto nyo sa kliyente ko? Identity. Hindi nyo kilala. I mean, not to be condescending, but hindi nyo kilala. Ganito, sir. We can answer those questions in the right forum. We have an interview room where you may be present. No. We're not. Kasi you want We are answers to not your going- questions. Ang kulit mo, sir. Hindi nga sila nagko-consent sa interview na one-on-one. Ang punto kasi nila ito,
kailangan lang nilang malaman yung identity nitong Marines. Alam mo, nung na-interview namin ng Marines, pati ID number nila sinabi. Hindi ko alam kung ID number yun o number nila sa batch o number ng kanilang pagiging Marines. Kung kailan sila pumasok, kung kailan sila umalis, kung kailan sila kay Saldico, at kung kailan sila umalis kay Saldico. Ganun kadetalyado. And I'm sure kung naibigay sa amin yun, naibigay sa inyo. Anong kailangan nyo pang identity? Anong favorite color nila? Anong type nilang babae? Mahilig ba sila kay Pinky? Ganon. Hindi, ano pa bang kailangan yung identity sa kanila? Di ba? Ang bobobo nyo naman. Or ginagawa nyo kaming bobo. Interviewed. We are not going to be interviewed. Yes, Colonel Mundo, you said you have plenary powers as the National Bureau of Investigation. Can you imagine, you're going through budget deliberations in Congress. You're spending resources of the government investigating a non-crime. Yun. Mismo. Inuubos nyo, ginagamit ninyo ang pera ng gobyerno para imbestigahan ang hindi krimen. Diba? Yun eh. Hindi naman krimen to eh. Yung sinabi naman ng Marines, hindi naman krimen. Wala silang nagawang krimen. Walang krimen dito. I knew you were used during the Napoles investigation. May krimen doon. May Iba yun. Iba yung Napoles. May krimen din. No. scam. You were used in the PhilHealth scam. May scam doon. Hello, Risa. Hello, Risa. May scam doon. Pero dito, walang krimen nagawa itong Marines. But ngayon, in plenary powers, you're expanding you to investigate these people. Sir, excuse me. These people, as you say, they're witnesses. They're allegations of crime here. Remember, the 18 Marines. Yeah, you want to establish first their identity. So you establish their identity. Now, if you want to investigate the affidavit, you investigate the substance. Pero for you to say na yung deputization nyo can go beyond the ombudsman, again, I'll repeat, you will go through budget deliberations. And you are already saying that the NBI is doing this. Spending of the resources of government, investigating a non-crime. Yan ang nakakalungkot, di ba? NBI, gagawin nyo yan. Again, naniniwala ako, hindi yung buong NBI gusto yan nangyayari. Kaya lang dahil sa mga demonyong sa loob, nasisira yung buong ahensya ng NBI. I'm just warning the NBI. Wala naman antay dito. I understand you. Yes, sir. Sir, just to be clear, Attorney Mark Santiago. yes, Attorney Mark Santiago said we respect all your sentiments at hindi kami maglalagpas dun sa aming mandate. Ito po is yung background investigation at saka credibility verification. Yun lang po. Tapos yung credibility, yes sir, let me finish na sir. Let me finish na sir. No. Sinabi mo hindi kayo lalampas, lumalampas ka na ngayon eh. No sir, I'm explaining. Let's not be overly dramatic sir. Simple lang. You may give, if you want, i-discuss po natin lahat. Teka muna, maputol ko lang. Si Mike Defensor po, kita nyo medyo galit na siya. No? And ang dami ko pong na-interview, nakasama na mga politician. Kung hindi man politician, dating opisyal. Ito with all honesty, hindi ko binubuhat si Mike Defensor. Isa po siya sa mga nakilala kong humble person. Hindi siya parang si Mike Defensor kung umasta. Parang yung kapitbahay lang namin dyan. No. Walang yabang sa katawan. Walang arrogance. Totoo po yan. Hindi ko siya binubuhat. Pag may mali naman, sasabihin ko sa inyo eh. Sir, sasabihin ko lang po na credibility verification. Kasama po doon yung statements nyo kung credible ba o hindi. Yun lang po sir. Yun lang po. Sana maintindihan nyo. Yung statements nyo kung consistent ba with evidence, consistent ba with yung logic. Lahat po yun kasi bago po mag-imbestiga yung ombudsman. Yun po yung gagawin natin. Hindi po kami mag-iimbestiga ng iba pa. Nasama lang po yung mga iba kasi
base sa statements nyo, meron pong circumstances na kailangan imbestigahan para malaman yung credibility, sir. Yun lang po. So other than that, if you will refuse, of course you can refuse, sir. We're just here to inform you na yun po yung proceedings na mangyayari. Okay. Yung credibility po na sinasabi nyo, so you, beyond the identity, you also want to establish the credibility of the within. Yon. Okay. Ang issue ngayon sa kanila, yung credibility nitong mga Marines. Bukod sa kanina, ang issue nila, gusto nila ma-establish yung identity ng mga Marines. Ngayon, lumalabas na yung totoo, gusto nilang makita yung credibility nitong mga Marines. Bakit yung Marines? Credibility ng Marines ang iimbestigahan nyo? Ano ba naman? Mga abogado kayo dyan. Hindi naman tayo abogado at nagmamalaki. Pero, yun din naman ang konteksto nila Topacio at Baligod, tsaka si Defensor. Bakit yung credibility nila iniimbestigahan ninyo yung credibility ng maleta? You are investigating a non-crime, a non-criminal. As stated in the deputization, sir. Credibility verification of the 18 individuals. Yun po who executed the joint affidavit. Kasi sir, you filed a complaint to the Ombudsman. The Ombudsman deputized us to conduct background and credibility verification for their proceedings. I just want to know, can be revealed po. Sige po. There is basic, it will be revealed later po, no? As right now, as you can see, there's Yung babae ata, kung hindi ako nagkakamali, napakilala sa akin, ito po ata ay anak ni Kong Mike, no? Pero fast forward natin dito sa bakbakan. Ito tinatanong na, hindi nyo ba alam yung identity nung subject? Yan, tanong ni Atty. Topacio. We definitely know. Oh, what is the purpose of the ID? Hindi siya nakapag-usapan yun ni Atty. Baligod. Oo, ikaw, sabi ko, Atty. Raimundo, meron ba kayong duda that this person in front of you is Secretary Mike Defensor? Wala po, wala po. Oh, eh, already established that. Oh, Ang sabi ni Topacio, parang, duda pa ba kayo na itong nasa harap nyo ay hindi si Mike Defensor? Kasi bakit yung identity? Gusto nyo kunin nyo? Hindi nyo ba alam? Yun si Mike Defensor. Yung bang ganon? Anong identity bang inaalam? Gusto nyo hanapin? tapos. So, can we leave now? Yes, sir. So, thank you. Thank you, sir. But sir, Thank you let me for just coming, make sir. it clear. Oh, can we leave now? Thank you. Oh, pahabol pa to si Sir. Papahabol pa. Oh, sige. Oh, sige. Gusto mo magpahabol. Oh, anong issue mo, attorney, Sir? No, I just want to respond to the allegation earlier that we're investigating a non-crime. That's not true po. As you can see in the joint affidavit of the Oh, so tinatanggi niya na, Sir, hindi totoo yung sinasabi niyo na nag-iimbestiga kami ng non-crime. quote-unquote 18 Marines, may allegations po of graft and corrupt practices, bribery, and other crimes. So, hindi po non-crime ito. May crime po tayo na-investigahan. Okay, sagutin mo ko ngayon. Ipapatawag mo ba yung mga binanggit nila? O hindi? O hindi? Wow, ang gandang tanong. Tell me now, para tapos tayo. So alam natin kung non-crime o crime ito. Tell me, yes or no? Patatawagin mo ba yung mga binanggit nila? You tell me now. Let me speak. So we will have this Yes or interview no? now. Yes or no? No, Yes or no? This is not a court. You can't do that, sir. Ha? So hindi nyo patatawag. Sinabi niya Let me non-crime. finish, sir. Sinabi Oh, yan. Ito na issue. Ito na issue. Bakit sila nag-aaway? Kasi palis na, thank you, you can leave now. Tapos sumirit siya, itong mataba, itong attorney na si Sir, na sabi niya, hindi totoo sinasabi yung nag-iimbestiga kami ng non-crime. Sabi niya, okay. Sabi ni Topacio, ipapatawag mo ba yung involved na nabigyan ng maleta? Ang daming sinasabi. Si Topacio, hindi, yes or no. Ayaw pumayag, hindi, ang dami. You cannot do that. Alam mo kung bakit? Sinasabi ni Atty. Topacio kung ipapatawag. Kasi, yung binanggit nitong 18 Marines na nabigyan ng maleta, yun ang crime. So bakit gusto mong imbestigahan, isa-isa pa, yung Marines. Pero yung nabigyan ng maleta, hindi mo ipapatawag.
Tapos you are telling us, you are telling me, sabi parang kay Ato Pasio, na itinatanggi nyo nag-iimbestiga kayo ng non-crime. That is illegal. Hindi ka pwede mag-imbestiga. Ano ka, syota? Daig mo pa, syota, mag-imbestiga. Unless ang iimbestigahan mo krimen. May karapatan kayo. Sir, halimbawa, imbestigahan kita. Ano sasabihin mo sa, anong karapatan mo? Syota ba kita? Pala desisyon ka, Coach Rolly, sino ka sa buhay ko? Same thing dito, hindi krimen. Walang krimen ginawa yung Marines. Tapos tatanggi mo. Ayaw mong patawag yung nabigyan. Yun ang krimen. Tapos itatanggi mo, hindi kayo nag-iimbestiga ng non-crime. Bawal po yun, tatandaan nyo ha. Huwag kayo mag-iimbestiga ng walang krimen. Unless yota ka. Okay? Hindi yan non-crime. Sinabi mo, hindi non-crime. So, if you're investigating a crime, ang tinuturo ng mga 18 ay maaring, hindi ko sinasabing guilty, maaring gumawa ng krimen, ipatatawag mo ba? Just tell me, then dumaldal ka na ng dumaldal hanggang gusto mo. O yun nga, di ba? Ang simple. Ay, nabulungan ka tuloy. Ako, mali ka dyan. Di ba? Diba? Sagutin mo muna, yes or no. Then, bahala ka na dumaldal. Maghapon ka dyan. Sagutin mo lang ako o hindi. Are you about to answer? Okay. Okay. Alright, so we will have an investigation. If the evidence points to them, if there's sufficient evidence, then we will do so. Ipapatawag din po namin sila. No, Tony may Mundo. proseso po, may proseso. So, kung may enough evidence, papatawag nito si Tambaluslos, si Boying, si Sandro, si De Lima. Pag may evidence, enough evidence. O, sige nga, sabihin nyo. Lagay nyo sa comment section, papatawag ba? Ako, hindi ako. Mapustahan tayo. Hindi papatawag. I was the one who mentioned that. If you want to establish the identities of the Marines, including myself and my wife, Attorney Levy already stated the IDs were given downstairs and you can verify and the serial numbers are with him. So, what I'm saying is, if the identities is the one that you want to establish, then that's it. That's why I'm saying it's a non-crime. Now, if it's a crime investigation, then you should call on those they pointed to. Kasi establish yun yung identity. Yun lang ang gusto nyo establish. So, yan o. Tapos na dyan eh. Pati asawa ni... Ganyan na po sila eh. Kaya mahirap kalaban tong gobyerno ko. O hindi, asawa mo dadalihin. Or anak. Nandadamay sila. Pwede ba ginawa kay Marcoleta yan? So once you have established their identities, yung tinuro nila, patawag nyo rin. Now it becomes a crime. But if kung sila lang imbestigahan ninyo, then it's a biased, non-crime investigation of the people complaining. Sir, hindi po sila iniimbestigahan. They are witnesses. They are Exactly. witnesses. So that's why when I said you establish their identity, then it's downstairs. The serial numbers are with Attorney Baligon. Once it's established, you call the others. The 40 names, including the affidavits, including Sandro Marcos and Bongbong Marcos and Yusek Jojo Cadiz of the OJ. Yan, mga critical yan. Kung sasabihin nyo ngayon papatawag nyo, 100%, I agree with you. Tulong-tulong tayo. Yeah, ba? Ito mo, itatanggapin. Hindi daw sila iniimbestigan because of a crime dahil sila ay witnesses.